Pinaratangang nagnakaw ng diamanteng singsing sa mismong kaarawan niya. Hinubaran at hinalughog siya sa gitna ng marangyang sala, sa ilalim ng mapanlait na tingin ng lalaking minsan niyang minahal. Ipinagtapon siya sa lansangan sa gitna ng isang bagyong tropikal, habang ang 6 na taong gulang niyang anak na lalaki ay nangingitim sa matinding atake ng hika. Tinitigan ni Samara ang tarangkahang mariing nagsara. Dinurog ang huli niyang piraso ng dangal. Sa kanyang mga kamay ay hindi diamante, kundi ang mga piraso ng nag-iisang bote ng gamot na nagliligtas ng buhay ng kanyang anak, na kagagaling lang durugin ng matulis na takong ng kanyang kaaway. Ngayong gabing ito, namatay si Samara. At ngayong gabing ito rin, isang mas mabangis at mas malakas na ina ang muling isisilang mula sa abo ng pagtataksil. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Samara. Alam nating lahat na ang mga katulad mo, kapag nakakita ng kislap ng diamante, lumalabas ang tunay na kulay. Ang boses ni Cassandra ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala ng pamilya de Alvarado. Nakatayo si Samara sa gitna ng makintab na marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa kabilang silid, sa maliit na kwarto ng mga katulong, naririnig niya ang pigil na ubo ng kanyang anak na si Junjun. Ang bawat huni ng paghinga ng bata ay tila karayom na tumutusok sa puso ni Samara. Kailangan niya ng gamot. Kailangan niya ang nebulizer. Pero heto siya ngayon, pinalilibutan ng mga taong ang tingin sa kanya ay hindi tao, kundi isang basahan na kailangang itapon. Pinilit ni Samara na itaas ang kanyang mukha, kahit na ang gusto lang ng kanyang tuhod ay bumigay at lumuhod. Tinitigan niya si Cassandra, ang babaeng nakasuot ng seda at ginto. Ang babaeng umagaw sa lahat ng dapat ay sa kanya. Ma'am Cassie, wala po akong kinukuha. Ang sagot ni Samara. Ang kanyang boses ay basag, ngunit buo. Ang katotohanan. Nagmamadali lang po ako kasi sinusumpong na naman si Junjun. Hindi na po siya makahinga. Please, kailangan ko lang kunin ang gamot niya. Ngunit sa halip na awa, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Cassandra. Lumingon ito kay Attorney Dizon na nakatayo sa gilid. Hawak ang isang kopita ng alak. Tila nanonood lang ng isang nakakaaliw na palabas sa telebisyon. See? Ginagamit na naman niya ang anak niya para makalusot. Ani Cassandra na may halong pandidiri. Search her. I want everything out of her pockets. Bago pa man makaalma si Samara, 2 gwardya ang humawak sa kanyang magkabilang braso. Ang higpit ng hawak nila ay nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Naramdaman ni Samara ang paghalughog ng mga kamay sa kanyang uniforme, isang lantarang pambabastos sa kanyang pagkatao. Gusto niyang magpumiglas, gusto niyang sumigaw, pero napako ang kanyang paningin sa isang lalaking nakatayo sa may hagdanan. Si Enzo, ang lalaking minahal niya noon, ang ama ng batang naghihingalo sa kabilang kwarto. Bagaman hindi nito alam ang katotohanan yon. Nakatingin si Enzo sa kanya, ngunit walang init sa mga mata nito. Walang pagkilala, walang pagtatanggol. Ang katahimikan ni Enzo ay mas masakit pa kaysa sa paratang ni Cassandra. Tila sinasabi ng mga mata nito na naniniwala siya sa palabas na ito, na para kay Enzo, si Samara ay isa na lamang alaalang puno ng dumi at kasinungalingan. Biglang may inilabas ang isa sa mga gwardya mula sa bulsa ng apron ni Samara. Isang kumikinang na bagay, ang singsing. Ang singsing na sadyang inilagay doon. Aha, sabi ko na nga ba? Bulalas ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na tagumpay. Lumapit siya kay Samara at sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng huli. Ang init ng palad ni Cassandra ay kumalat sa mukha ni Samara. Nag-iwan ng pamamanhid na umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi siya umiyak dahil sa sakit ng sampal.
Umiyak siya dahil sa kawalan ng katarungan. "Get out!" utos ni Cassandra. Ang tono ay matalim at pinal. "Layasin mo ang pamamahay na ito. Ngayon din." "Ma'am, parang awa niyo na." Lumuhod si Samara. Niyakap ang binti ni Cassandra kahit na tinatadyakan siya nito palayo. Ang dangal niya ay wala ng halaga. Ang buhay ng anak niya ang nakataya. "Kahit palayasin niyo ako, okay lang. Pero ibigay niyo lang sa akin ang nebulizer ni Junjun. Ang gamot niya. Hindi siya aabot sa ospital kung wala iyon. Ma'am, maawa ka. Bata yon." Tila nabingi ang buong mundo. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana na parang nagbabadya ng isang dilubyo. Tumigil si Cassandra sa pagpupumiglas at tumingin sa isang lumang plastic bag na nasa sahig, ang kagamitan ni Junjun. Naroon ang maliit na makina, ang nebulizer na binili ni Samara mula sa inipon niyang barya sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang lifeline na ng anak niya. Dahan-dahang pinulot ni Cassandra ang makina. Akala ni Samara ay ibibigay niya ito. Umusbong ang kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Inabot niya ang kanyang mga kamay. Ngunit ngumisi si Cassandra. Itinaas niya ang makina sa ere at sa harap ng nanlalaking mga mata ni Samara, binitiwan niya ito. Ang tunog ng pagbagsak ng makina sa matigas na marmol ay tila kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Samara. Narinig niya ang pagretoke ng plastik, ang pagkalas ng mga piyesa at ang pagtilapon ng gamot sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang dugo ng kanyang pag-asa. Durog, wasak, katulad ng puso niya. "Oops," sambit ni Cassandra nang walang bahid ng pagsisisi. "Nadulas. Tutal magnanakaw ka naman. Siguro kaya mo namang bumili ng bago gamit ang mga nanakawin mo pa sa iba. Alisin niyo na sila dito." Kinaladkad ng mga gwardya si Samara palabas. Halos hindi na niya maramdaman ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tanging nasa isip niya ay si Junjun. Binitbit siya ng mga ito papunta sa silid ng katulong. Kinuha ang batang halos kulay ube na ang labi sa kakapusan ng hininga at sabay silang itinapon sa labas ng gate. Bumagsak sila sa putikan. Ang ulan ay walang awang bumuhos, tila nakikisama sa kalupitan ng mga tao sa loob ng mansyon. Ang malamig na tubig ay agad na tumagos sa manipis na damit ni Junjun. Agad na gumapang si Samara palapit sa anak. Niyakap ito ng mahigpit upang bigyan ng init, kahit na siya mismo ay nanginginig sa ginaw at galit. Ang bakal na gate ng De Alvarado Mansion ay dahan-dahang sumara sa kanilang harapan. Tinatakpan ng ilaw, tinatakpan ng init, at iniwan silang mag-ina sa dilim. "Mama!" Ang mahinang bulong ni Junjun. Ang boses nito ay nanginginig at hirap na hirap. Hinaplos ni Samara ang basang buhok ng anak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. "Andito si Mama, anak. Huwag kang bibitaw. Parang awa mo na. Huwag kang bibitaw." Tumingala si Junjun. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa pisngi ng ina. Sa kabila ng paghihirap, pilit itong ngumiti. "Mama, huwag ka na umiyak. Pipigilan ko na lang po. Di na ako hihinga ng malalim para di ka na mahirapan." Ang mga salitang yon ay dumurog sa huling pader ng katatagan ni Samara. Napahagulgol siya sa gitna ng bagyo. Isang sigaw na walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa sobrang sakit. Ang anak niya, ang anghel na walang kamuwang-muwang, ay tinatangka ang pigilan ang sariling hininga para lang hindi siya mag-alala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng putik at ulan, may namatay sa loob ni Samara. Ang Samara na mapagpakumbaba, ang Samara na laging nagpapaalila, ang Samara na umasa sa pag-ibig ni Enzo. Siya ay namatay kasabay ng pagkabasag ng nebulizer. Tumingin si Samara sa nakasarang gate ng mansyon. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha at pagsusumamo, ngayon ay nag-aapoy sa isang bagong damdamin.
Puot. Niyakap niya si Junjun at bumulong sa hangin. Isang pangako na mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Tandaan mo ang gabing ito, anak. Dahil ito ang huling beses na tatapakan nila tayo. Babalik tayo. At sa pagbabalik natin, sila naman ang luluhod. Binuhat niya ang anak at nagsimulang maglakad sa dilim. Bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng determinasyon, habang ang anino ng kamatayan ay tila umaaligid sa bawat singhap ni Junjun. Ang mundo ni Samara ay umiikot at lumalabo. Tila nakikipagpaligsahan ng dilim ng gabi sa dilim na bumabalot sa kanyang paningin. Sa bawat segundong lumilipas na hindi humihinga ng maayos si Junjun, pakiramdam niya ay unti-unti ring nilalagot ang sarili niyang hininga. Yakap-yakap niya ang nanginginig na katawan ng anak. Sa gitna ng walang humpay na buhos ng ulan, ang putik sa semento ay humahalo sa kanyang mga luha. Wala nang ibang naririnig si Samara, kundi ang humuhugong na hangin at ang mahinang pagngingit-ngit ng ngipin ng kanyang anak na lumalaban para sa hangin. Nagsimula nang magdasal si Samara, hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa isang milagro na sagipin ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang matalim na liwanag ang humiwa sa kadiliman. Ang sinag ng dalawang headlight ay tumama sa kanilang mag-ina, na sinundan ng tunog ng pag-inggit ng gulong sa basang kalsada. Isang lumang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na figura ang mabilis na bumaba. May dalang payong na halos liparin ng hangin. Si Nurse Lainey, ang tahimik na tagapag-alaga ni Don Severino, ang babaeng laging nasa sulok at hindi kailanman nakikihalubilo sa gulo ng pamilya de Alvarado. Hindi na nagtanong si Lainey. Sa isang sulya pa lamang sa namumutlang mukha ni Junjun at sa desperasyon sa mga mata ni Samara, alam na nito ang kailangang gawin. Mabilis nitong kinuha ang bata mula sa nanghihinang mga bisig ni Samara at isinakay sa likod ng sasakyan. Sumunod si Samara. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at takot, habang ang init sa loob ng kotse ay tila isang yakap na hindi niya inakalang mararamdaman pa niya muli. Ang biyahe ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Ang tanging naririnig ay ang paghampas ng ulan sa bubong ng sasakyan at ang mabigat na paghinga ni Lainey habang nagmamaneho ng mabilis patungo sa kanyang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Pagdating nila, agad na kumilos si Lainey na parang isang sundalo sa gitna ng giyera. Inilatag niya si Junjun sa isang malinis na kawayang papag at mabilis na ikinabit ang isang nebulizer na mayroon siya sa kanyang emergency kit. Nang marinig ni Samara ang mahinang pag-ugong ng makina at makita ang puting usok na lumabas mula sa maskara na itinakip sa ilong ni Junjun, napaluhod siya sa sahig. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya, ang tunog ng pag-asa. Unti-unti, ang kulay ube sa labi ng bata ay nagbalik sa maputlang rosas at ang dibdib nito ay nagsimulang tumaas-baba sa isang mas kalmadong ritmo. Ipinagtimpla ni Lainey ng mainit na gatas si Junjun at inabutan ng tuyong damit si Samara. Ang maliit na bahay ni Lainey ay amoy efficacent oil at lumang kahoy, isang amoy na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan, malayo sa amoy ng mamahaling pabango at pagkukunwari sa mansyon ng mga de Alvarado. Habang mahimbing nang natutulog si Junjun, napansin ni Lainey ang isang bagay na nakasabit sa leeg ng bata na lumawit habang inaayos niya ang kumot. Ang kwintas. Ang gintong palawit na may nakaukit na letrang SY. Nanlaki ang mga mata ng matandang nurse. Dahan-dahan niyang hinawakan ng palawit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na tila humahawak sa isang sagradong relikya. Nakita ito ni Samara at agad na inunahan ng hiya. Nurse Lainey, pasensya na po. Ang basag na tinig ni Samara. Wala po akong maibabayad sa inyo ngayon, pero pwede niyo pong isang layang kwintas. Ginto po iyan. Bigay ng nanay ko bago siya nawala.
Sapat na siguro yan pambayad sa gamot at abala. Akmang kakalasin ni Samara ang kwintas mula sa leeg ng anak nang pigilan siya ng mahigpit na hawak ni Lainey. Umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Samara, halo-halong lungkot at pagkilala. Itago mo yan, Samara, mariing utos ni Lainey. Hindi yan basta alahas na pwedeng ipambayad sa utang. Iyan ay isang susi at balang araw, malalaman mo kung anong pinto ang bubuksan nito. Nagtaka si Samara ngunit hindi na siya nakipagtalo. Ang pagod ay unti-unting humihila sa kanya pababa. Naupo sila sa maliit na kusina. Ang init ng kapeng barako ay nagbibigay ng ginhawa sa kanyang nanlalamig na sikmura. Akala ni Samara ay tapos na ang mga revelasyon sa gabing iyon, ngunit may huling bomba pang ibabagsak si Nurse Lainey. Tumingin ang nurse sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay tumitila na, bago ibinalik ang tingin kay Samara nang may seryosong ekspresyon. Nakita ko ang lahat, Samara, panimula ni Lainey. Nasa itaas ako ng hagdanan kanina. Nakita kong dinukot ni Cassandra ang singsing mula sa sarili niyang daliri at isinilid sa bulsa ng apron mo habang abala ka sa paglilinis ng mantsa sa sahig. Naguyom ni Samara ang kanyang kamao. Alam niya sa puso niya na wala siyang kasalanan. Pero ang marinig ito mula sa ibang tao ay nagbigay ng balidasyon sa kanyang galit. Pero hindi lang yon ang nakita ko. Pagpapatuloy ni Lainey. At dito nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging mas mabigat, mas madilim. Nakita ko rin si Enzo. Nakatayo siya sa may pasilyo. Ilang metro lang ang layo kay Cassandra. Nakita niya ang ginawa ni Cassandra. Kitang-kita ng dalawang mata niya ang paglalagay ng singsing sa bulsa mo. Napatigil si Samara sa paghinga. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay muntik ng madulas. Kung nakita niya, ang boses ni Samara ay halos pabulong, puno ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit hinayaan niya kaming itapon na parang basura? Huminga ng malalim si Lainey at hinawakan ang kamay ni Samara sa ibabaw ng mesa. Dahil para sa mga taong katulad nila, mas mahalaga ang reputasyon at katahimikan kaysa sa katotohanan. Pinili niyang manahimik, Samara. Pinili niyang hayaan kang masaktan. Ang mga salitang yun ay tila huling pako sa kabaong ng dating Samara. Ang puso niya, na kanina ay puno ng sugat at pagdurugo, ay biglang nanigas at naging kasing lamig ng yelo. Ang pag-ibig na natitira para kay Enzo ay naglaho at ang puwang na iniwan nito ay pinuno ng isang puot na mas malalim pa sa gabing iyon. Tumingin si Samara sa silid kung saan natutulog ang kanyang anak. Pinunasan niya ang huling luha sa kanyang pisngi. Wala nang luhang papatak para sa lalaking iyon. Wala na. Utang na loob ko po ang buhay ng anak ko sa inyo, Nurse Lainey. Sabi ni Samara, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bagkus ay puno ito ng isang malamig na determinasyon na noon lamang narinig ng matanda. Hindi ko po ito makakalimutan. At pangako, babayaran ko kayo balang araw. Hindi lang ng pera, kundi ng katarungan. Tumango lamang si Lainey, isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa, may bitbit na sugat mula sa iisang pamilya. Habang mahimbing pa rin ang tulog ni Junjun, tumayo si Samara upang ihanda ang kanilang almusal. Sa maliit na kusina ni Lainey, gamit ang mga natirang sangkap, nagsimula siyang magluto ng lugaw. Ang tunog ng kutsarang humahalo sa palayok at ang banayad na pagkulong ng kumukulong sabaw ay naging musika ng kanyang pagbangon. Ang amoy ng luya at bawang na sumisingaw mula sa kaldero ay pumuno sa buong kabahayan. Isang amoy na payak, ngunit punong-puno ng pagmamahal, malayo sa malamig, at walang pusong mga piging sa mansyon na puno nga ng hamon at keso. Ngunit ayon naman sa panlasa ng paghamak, nang magising si Junjun, ang unang bumungad sa kanya
ay ang mainit na yakap ng kanyang ina at ang isang mangkok ng lugaw. Maingat na sinubuan ni Samara ang anak. Bawat subo ay may kasamang tahimik na panalangin at pasasalamat. Pinagmasdan ni Lainey ang mag-ina mula sa may pintuan. Sa gitna ng karukaan ng kanyang tahanan, nakita niya ang isang yaman na hinding-hindi makakamit ni Cassandra kahit gaano pa karami ang kanyang diamante. Ang wagas na pagmamahal ng isang ina na handang hamunin ang mundo para sa kanyang anak. Ngunit may isang lihim pa ring itinatago si Lainey. Habang abala si Samara sa pagpapatahan kay Junjun, dahan-dahang pumasok si Lainey sa kanyang silid. Lumuhod siya at dumukot sa ilalim ng kanyang kama. Mula sa isang maalikabok na kahon ng sapatos, inilabas niya ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang lumang cassette tape recorder. Pinagmasdan niya ang tape sa loob nito. Ang plastik ay lumana at naninilaw, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na upang wasakin ang pundasyon ng imperyo ng mga De Alvarado. Ito ang boses ng nakaraan. Ang boses ng ina ni Samara bago ito tuluyang naglaho sa abo ng sunog taon na ang nakalilipas. Malalaman din nila ang totoo. Solidad. Bulong ni Lainey sa hangin. Tila kinakausap ang isang multo. Pero sa ngayon, kailangan munang maging matibay ng anak mo. Kailangan muna niyang matutong lumaban nang hindi umaasa sa iba. Ibinalik ni Lainey ang recorder sa ilalim ng kama. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang katotohanan ay isang sandata na dapat lamang bunutin kapag handa na ang humahawak nito na pumatay. Sa labas, tumila na ang bagyo. Ang haring araw ay nagsimula nang sumilip sa silangan na nagbigay ng kulay sa madilim na langit. Nakatayo si Samara sa may bintana, pinagmamasdan ng pagsikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Wala nang bakas ng luha, wala nang bakas ng pagmamakaawa. Ang babaeng pumasok sa bahay na ito kagabi, na basag at durog, ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa bintana ay isang ina na may bakal na puso. Kung ang mundo ay naging malupit sa kanya, pues, matututo siyang maging mas malupit. Kung ang katarungan ay bulag, siya ang magmumulat nito. Tumingin siya sa direksyon kung saan naroroon ang mansyon ng mga De Alvarado. Sa kanyang isipan nakikita niya si Enzo at Cassandra na masayang nagdiriwang, iniisip na nagtagumpay na silang burahin siya sa kanilang buhay. Nagkakamali sila. Humugot ng malalim na hininga si Samara at sa katahimikan ng umagang iyon, binitawan niya ang kanyang huling pamamaalam sa dating sarili. Magpakasaya kayo ngayon, bulong niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na ako ang hardinerang inyong tinapakan. Ako na ang bagyo na wawasak sa inyong lahat. Lumipas ang 3 taon na parang isang mabagal at masakit na prosesyon. Sa loob ng panahong iyon, ang mga kamay ni Samara na dati ay sanay sa paghawak ng porselana at pilak sa mansyon ng De Alvarado ay naging magaspang at puno ng kalyo. Ang kanyang balat, na dati ay maputla dahil sa laging pagkulong sa loob ng bahay, ngayon ay sunog na sa araw. Isang kulay na sumisimbolo sa kanyang walang humpay na pakikibaka. 3 taon siyang gumigising bago pa man sumikat ang araw upang magluto ng kakanin, maglaban ng damit ng mga kapitbahay at magtanim ng orkidya sa maliit na lupang ipinahiram sa kanya ni Nurse Lainey. Ang putik na dating kinasadlakan niya noong gabing iyon ay siya ring putik na bumuhay sa kanya ngayon. Nakatayo si Samara sa gitna ng kanyang maliit na hardin. Sa kanyang harapan ay isang paso na naglalaman ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Isang waling-waling, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ang mga talulot nito ay may kulay na malalim na ube, tila humahalo sa itim, at may mga guhit na ginto sa gitna. Ito ay isang uri ng orkidya na siya mismo ang nag-crossbreed, isang bulaklak na sumibol mula sa pagtitiyaga at pagmamahal. Tinawag niya itong luha ng ina. Ang ganda naman yan, Mama,
Ang boses ng isang batang lalaki ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Samara at nakita si Junjun. 9 gulang na ito ngayon. Matangkad para sa kanyang edad at bagaman payat pa rin, hindi na ito sakitin tulad ng dati. Ang mga mata nito ay kasing lalim ng gabi. Ang mga matang kaparehong-kapareho ng kay Enzo. Sa tuwing tinititigan siya ni Junjun, nakakaramdam si Samara ng kirot at saya. Isang paalala ng pag-ibig na nagtraidor sa kanya at ng biyaya na natira sa kanya. Para sa'yo to, anak, sagot ni Samara, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Kapag namukadkad ito ng tuluyan, maibebenta natin ito sa bayan. Makakabili na tayo ng bagong sapatos mo para sa pasukan. Lumapit si Junjun at niyakap ang baywang ng ina. Okay lang naman po kahit luma ang sapatos ko, mama. Basta, wag ka na pong masyadong magpapagod. Kagabi, narinig ko po kayong dumaing habang minamasahin niyo ang likod niyo. Napangiti si Samara ng mapait. Masyadong maagang nagbinata ang isip ng kanyang anak. Masyadong maagang ninakaw ng kahirapan ang kanyang pagiging bata. Wala yon, anak. Basta para sa'yo. Hindi napapagod si mama. Naging matagumpay ang negosyo ni Samara. Mula sa pagbebenta sa bangketa, nakilala ang kanyang mga bulaklak sa buong Iloilo. Ang Ilana Bloom ay naging pangalan na hinahanap-hanap ng mga mayayaman para sa kanilang mga hardin at okasyon. May isang misteryosong kliyente mula sa Maynila ang laging umuorder ng bulto-bulto, nagbabayad ng cash, at hindi nagpapakilala. Ang perang yon ang naging sandigan nila para makaahon, makapag-ipon, at makalipat sa isang maayos na apartment. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may puwang pa rin sa puso ni Junjun na hindi mapunan ng anumang material na bagay. Isang gabi, habang nagtutupi ng damit si Samara, lumapit si Junjun bitbit ang kanyang alkansya, isang lumang lata ng biskwit na puno ng barya. Walang sabi-sabing binuksan ito ng bata at ibinuhos ang laman sa mesa. Ang tunog ng mga nag-uumpugang barya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Para saan to, anak? Takang tanong ni Samara. Mama, may meeting po sa school bukas, mahinahong sabi ni Junjun, hindi makatingin ng diretso sa ina. Yung ibang kaklase ko, darating ang mga papa nila. Pero alam ko naman po na wala na si papa, na nasa heaven na siya. Napalunok si Samra. Ang kasinungalingang yon ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Oo, anak. Alam mo naman yon, di ba? Opo. Tumango si Junjun. Kaya gusto ko po, pagdating niyo bukas, kayo ang pinakamaganda. Gusto ko po, makita nila na kahit wala akong papa, meron naman akong mama na mukhang reyna. Gamitin niyo po ito pambili ng dress, mama. Yung color red, yung kulay ng matatapang. Naramdaman ni Samara ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang maliliit at maruruming barya na inipon ng kanyang anak mula sa baon nito. Mas pipiliin pa ni Junjun na mawalan ng ipon kaysa makitang mukhang kawawa ang kanyang ina. Lumuhod si Samara at niyakap ng mahigpit ang anak. Ang amoy ng bata, amoy araw at baby powder ay ang tanging pahinga na kailangan niya sa mundong ito. Salamat, anak, bulong niya sa tenga nito. Pangako, bukas, ako ang magiging pinakamagandang mama sa buong mundo. Kinabukasan, habang nasa opisina siya ng kanyang maliit na flower shop, dumating ang isang mensahero. May dalang sobre na gawa sa mamahaling papel. May tatak na wax seal na pamilyar kay Samara. Ang coat of arms ng pamilya de Alvarado, nanigas ang buong katawan ni Samara. Ang 3 taon na pananahimik ay biglang naglaho. Binuksan niya ang sobre at ang laman nito ay tila isang hatol ng kamatayan at imbitasyon sa impyerno ng sabay. Isang purchase order. Ang pinakamalaking order na natanggap ng Ilana Bloom sa buong kasaysayan nito. Kailangan nila ng libo-libong orkidya para sa isang grandiosong event sa darating na linggo.
Ang event, ang engagement party ni na Enzelo Chavez at Cassandra Virelli. Napaupo si Samara sa kanyang silya. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Ang babaeng sumira sa buhay niya at ang lalaking nagpabaya sa kanya ay gagamit ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim at nagpalaki. Ang mga bulaklak na dinilig ng kanyang dugo at pawis ay magiging palamuti sa selebrasyon ng kanilang pagmamahalan. Gusto niyang punitin ang papel. Gusto niyang sumigaw at tanggihan ang order. Pero napadako ang tingin niya sa kalendar sa kanyang mesa. Nakatanda doon ang due date ng tuition fee ni Junjun sa isang pribadong paaralan at ang pangarap niyang bilhin ang lumang lupa ni Nurse Lainey para tayuan ng mas malaking nursery. Ang perang kikitain dito ay sapat na para baguhin ang kanilang buhay ng tuluyan. Tumayo si Samara at lumapit sa salamin. Wala na ang bakas ng alikabok sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng pulang bestida, ang bestidang binili niya, gamit ang barya ni Junjun. Ang kulay ng matatapang. Kung gusto nilang maglaro, pues, pagbibigyan niya sila. Hindi siya papasok sa mansyon na yon bilang isang katulong na pwedeng ipagtabuyan. Papasok siya bilang ang may-ari ng Ilana Bloom. Papasok siya para ipakita kay Enzo ang babaeng sinayang nito at para iparamdam kay Cassandra na ang tinik ng rosas ay mas masakit kaysa sa kagat ng ahas. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero sa card. This is Miss Ilana. Ang kanyang boses ay matatag. Walang bahid ng takot. I accept the order. Pero may isa akong kondisyon. Ako mismo ang mag-aayos ng venue. Gusto kong masigurado na perpekto ang lahat para sa kanila. Ibinaba niya ang telepono. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mauuwing luhaan. Bumukas ang dambuhalang bakal na gate ng mansyon ng mga De Alvarado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sumalubong ng ulan at kadiliman. Ang araw ay mataas at maliwanag, at ang sasakyang pumapasok ay hindi isang ambulansya o kariton, kundi isang makintab na itim na sedan. Sa loob nito ay nakaupo si Samara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, hindi dahil sa kaba, kundi upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri dulot ng nag-uunahang alaala. Dito, sa mismong driveway na ito, siya kinaladkad palabas habang yakap ang naghihingalo niyang anak. Dito, sa mismong sementong ito, nadurog ang kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan ay tila paggiling sa mga mapapait na alaalang iyon upang maging alabok. Pinatay ni Samara ang makina. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin na amoy damo at yaman. Ang amoy na dati ay nagpapaliit sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na siya tinatablan. Isinuot niya ang kanyang itim na salamin at binuksan ang pinto. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa semento ay may ritmo ng isang martilyo ng hukom na nagbababa ng hatol. Suot ang kanyang pulang bestida na binili gamit ang inipon ng kanyang anak. Naglakad siya patungo sa main entrance ng may taas ng noo na kayang hamunin ng sinuman. Sa malawak na sala, abala ang mga tauhan sa pag-aayos ng mga bulaklak. Nasa gitna si Cassandra, nakasuot ng isang puting silk robe at nagtuturo kung saan dapat ilagay ang mga dekorasyon habang may hawak na baso ng red wine. No, no, I said put the orchids by the stairs. Ang tatanga naman ninyo. Bulyaw ni Cassandra sa mga staff. Where is the supplier? Bakit wala pa ang may-ari ng Ilana Bloom? I don't pay for tardiness. I'm here, Miss Virelli. Ang boses ni Samara ay kalmado, malamig, at punong-puno ng otoridad. Umalingaw-ngaw ito sa buong kabahayan at nagpatigil sa lahat ng kumikilos. Dahan-dahang lumingon si Cassandra nang magtama ang kanilang mga paningin. Nalaglag ang baso na hawak nito. Ang pulang alak ay tumapon sa mamahaling Persian carpet. Kumalat na parang mantsa ng dugo, ngunit walang sino man ang pumansin dito. Ang atensyon ng lahat ay nasa babaeng nakatayo sa pintuan. Namilog ang mga mata ni Cassandra.
Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita sa unang ilang segundo. Tila nakakita siya ng multo, isang multong nakasuot ng Prada at may aura ng isang reyna. Ikaw? Ang garalgal na bulong ni Cassandra. Anong ginagawa ng isang katulong dito? Security! Why did you let this beggar inside? Hindi natinag si Samara. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan si Cassandra direkta sa mata. Beggar? I believe I hold the contract you signed yesterday, Miss Virelli. I am Miss Ilana, the owner of Ilana Bloom, ang supplier na hinihintay mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga katulong na nakakakilala kay Samara noon ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa gulat. Ang babaeng dati nilang kasama sa pagrubrob ng sahig ay isa na ngayong senyora. Natauhan si Cassandra at napalitan ng galit ang kanyang gulat. Tumawa ito ng mapakla, isang tawang puno ng insecure na lason. Oh wow, look at you. Nagbihis tao ka na pala. Pero kahit anong gawin mong bihis sa Samara, amoy lupa ka pa rin. You're just a gardener. Humakbang palapit si Samara. Bawat hakbang ay sinasabayan ng pagkabog ng dibdib ng mga nakasaksi. Tumigil siya sa harap mismo ni Cassandra, sapat lang para maamoy nito ang mamahaling pabango na suot niya. Yes, I am a gardener, sagot ni Samara ng may matamis na ngiti. At sanay akong magtanggal ng mga damong ligaw na sumisira sa hardin. Kaya kung ako sa'yo mag-iingat ako, baka ikaw ang mabunot. Namula ang mukha ni Cassandra sa insulto. Sa sobrang inis, akmang sasampalin niya si Samara. Ngunit mabilis na nasalo ni Samara ang kanyang pulso. Mahigpit, madiin. Ramdam ni Cassandra ang lakas ng isang babaeng nabuhay sa pagbubuhat ng mabibigat na paso at timba. Don't you dare! Bulong ni Samara. Hindi na ako ang Samara na kaya mong saktan. Sa bawat sugat na ibibigay mo, ibabalik ko ng doble. Binitiwan ni Samara ang kamay ni Cassandra ng padabog, dahilan upang mapaurong ang huli. Tinalikuran niya ito at nagsimulang magbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na ipasok na ang mga bulaklak. Sa gitna ng kaguluhan, naglakad si Samara patungo sa pasilyo na papunta sa kusina. Nadaanan niya ang pinto ng luma niyang kwarto, ang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Huminto siya sandali. Hinaplos niya ang siradura ng pinto. Sa likod ng pintong yon, ilang gabi siyang umiyak. Ilang gabi niyang ipinaghele si Junjun habang gutom sila pareho. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso, ngunit agad din itong nawala. Paalam na, mahinang Samara. Ang mga luha mo ay naging diamante na ng katatagan ngayon. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang figura sa dulo ng pasilyo. Si Enzo. Nakatayo ito, nakasuot ng pambahay na polo, at tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Samara, puno ng pagtataka, pangungulila, at isang emosyon na ayaw pangalanan ni Samara, pagsisisi. Para kay Enzo, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang babaeng nasa harapan niya ay si Samara, pero hindi rin siya si Samara. Ang dating maamong muka ay napalitan ng isang kagandahang matalim at mapanganib. Gusto niyang tumakbo palapit. Gusto niyang hawakan ito para siguraduhing totoo ang nakikita niya, pero nanigas ang kanyang mga paa. Sa gilid naman, si Attorney Dyson ay sumilip mula sa library. Namutla ito nang makita si Samara. Ang takot sa kanyang muka ay hindi dahil sa pagbabalik ng isang katulong, kundi dahil sa takot na baka may alam ito. Baka bumalik ito para maningil. Hindi na nagtagal si Samara. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon nila. Ang unang yugto ng kanyang plano ay tapos na. Ang guluhin ng kanilang kapayapaan. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa main door, iniiwan ang mga taong tuliro at puno ng tanong. Paglabas niya ng mansyon, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, isang kamay ang pumigil sa kanyang braso. Mainit,
Pamilyar. Ang hawak na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay nagpapaliyab ng kanyang galit. Samara! Humarap siya at nakita si Enzo. Hinihingal. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Saan ka nanggaling? Tanong ni Enzo. Ang boses ay nanginginig. 3 taon kitang hinanap. Akala ko patay ka na. Tinanggal ni Samara ang kamay ni Enzo sa kanyang braso na parang ito ay isang maruming insekto. Tinitigan niya ito ng walang emosyon. Para sa'yo, patay na nga ako, Enzo. Ang Samara na kilala mo ay matagal nang nilibing sa gabing pinalayas niyo kami. Kami? Kumunot ang noo ni Enzo. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Yung bata? Yung batang kasama mo noong gabing yon. Nasaan siya? Anak ko ba siya, Samara? Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang tanong ay nakabitin sa ere. Mabigat at mapanganib. Ngumiti si Samara ng mapait. Ngayon ka lang nagtanong. Ngayong mukha na akong mayaman. Noong gabing nagmamakaawa ako para sa buhay niya, tinanong mo ba kung sino siya? Binuksan niya ang pinto ng kotse at sumakay. Bago niya isara ang bintana, iniwan niya ang isang sagot na dudurog sa puso ni Enzo gabi-gabi simula ngayon. Wala kang anak, Enzo, dahil ang isang ama hindi hinahayaang mamatay sa lamig ang sarili niyang dugo. Pinaandar ni Samara ang sasakyan at mabilis na lumabas ng gate. Iniwan si Enzo na nakatulala sa usok, habang ang katotohanan ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi dinalaw ng antok si Enzo noong gabing iyon. Ang mga salita ni Samara ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kanyang silid. Tila mga multong ayaw siyang patahimikin. Wala kang anak, Enzo. Ang bawat pantig ay may diin, may galit, at may hapdi na tumatagos hanggang sa kanyang buto. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang malawak na hardin na naliliwanagan ng buwan. Sa kanyang isipan, pilit niyang binubuo ang mga piraso ng nakaraan. Hinahanap kung saan siya nagkamali, kung saan siya nagkulang, at kung totoo nga bang wala siyang iniwang bakas sa buhay ni Samara bukod sa sakit. Kinabukasan, ang araw ay sumikat nang may dalang init na tila nanunuyo sa lupa. Abala ang buong mansyon para sa preparasyon ng engagement party. Ngunit ang isip ni Enzo ay wala sa selebrasyon. Lumabas siya ng bahay upang magpahangin, dala ang kanyang sketchpad at lapis, ang tanging sandata niya para takasan ang ingay ng mundo. Sa kabilang banda ng hardin, ang van ng Ilana Bloom ay nakaparada malapit sa service entrance. Abala si Samara sa pakikipag-usap sa head organizer. Habang si Junjun ay naiwan sa loob ng sasakyan, mahigpit ang bilin ni Samara na huwag bababa. Ngunit ang kuryosidad ng isang 9 taong gulang na bata ay sadyang mahirap pigilan. Nakita ni Junjun ang isang makulay na paru-paro na lumilipad palayo. At sa isang iglap, ang bilin ng ina ay nalimutan. Dahan-dahang binuksan ni Junjun ang pinto at sinundan ng paru-paro patungo sa malalim na bahagi ng hardin. Ang hardin ng mga de Alvarado ay tila isang labirint ng mga nagtataasang halaman at makukulay na bulaklak. Manghang-mangha si Junjun sa ganda ng paligid. Huminto siya sa tapat ng isang hanay ng mga waling-waling na inaayos ng mga tauhan ng kanyang ina kanina. Hinaplos niya ang mga talulot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngunit ang tuwa ay napalitan ng takot nang maramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ang hangin ay biglang naging mainit at mabigat. Ang pollen mula sa mga bulaklak na sinabayan ng init ng tanghali ay nag-trigger ng kanyang hika. Napahawak si Junjun sa kanyang leeg. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit tila may nakabarang bulak sa kanyang lalamunan. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Wala siyang dalang inhaler. Naiwan ito sa bag ng kanyang mama sa loob ng van. Gusto niyang sumigaw at tawagin ang kanyang ina, ngunit walang boses na lumalabas.
Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa damuhan. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumukuyom sa kanyang dibdib sa pag-asang mapipilit niyang pumasok ang hangin. Ang takot na naramdaman niya noong gabing pinalaya sila sa ulan ay nagbalik. Mas matindi, mas nakaririmarim. Sa di kalayuan, narinig ni Enzo ang kaluskos sa mga halaman. Akala niya ay isa lamang itong ligaw na pusa. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa damuhan, namumutla at halatang hirap na hirap sa paghinga. Agad na tumakbo si Enzo palapit. Nang makita niya ang pamumuti ng labi ng bata at ang pilit na paggalaw ng dibdib nito, alam na alam niya ang nangyayari. Alam niya dahil siya mismo ay lumaki na may ganitong karamdaman. Lumuhod si Enzo sa harap ni Junjun. Hindi siya nagpanik. Sa halip, ang kanyang kilos ay kalmado at sigurado. "Hey kid, tumingin ka sa akin." Ang boses ni Enzo ay malumanay, ngunit may otoridad. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Junjun. "Hika ba yan? Okay. Makinig ka sa akin. Huwag kang lumaban sa hangin. Hayaan mong dumaloy ito." Tumingala si Junjun. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Sa malabong paningin ng bata, nakita niya ang isang mukha na tila pamilyar. Isang mukha na nagbibigay ng kapanatagan. "Sumabay ka sa akin." Utos ni Enzo. Ipinakita niya sa bata kung paano huminga gamit ang tiyan, hindi ang dibdib. Inhale. 1, 2, 3. Hold. Exhale. 1, 2, 3. Dahan-dahan lang, parang hinihipan mo ang isang kandila na ayaw mong mamatay ang sindi. Sinunod ni Junjun ang instruksyon. Nakatitig siya sa mga mata ni Enzo, mga matang kulay kape na kaparehong-kapareho ng sa kanya. Unti-unti, ang sikip sa kanyang dibdib ay lumuwag. Ang hangin ay muling pumasok sa kanyang baga. Nagdadala ng buhay at ginhawa. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang paningin. Nang kumalma na ang paghinga ng bata, inabutan siya ni Enzo ng panyo upang punasan ang pawis sa noo. "Salamat po, sir," mahinang sabi ni Junjun. Ang kanyang boses ay paus pa rin, ngunit may halong paghanga. "Paano niyo po nalaman ang gagawin? Doktor po ba kayo?" Umiling si Enzo at umupo sa damuhan sa tabi ng bata. "Hindi. Architect ako. Pero noong bata ako, ganyan din ako. Bawal tumakbo, bawal mapagod, bawal sa alikabok. Alam ko ang pakiramdam na parang nalulunod ka kahit nasa lupa ka." Napangiti si Junjun. "Ganyan din po ang sabi ni Mama. Sabi niya, special daw po ang baga ko kaya kailangan ingatan." Tinitigan ni Enzo ang bata. May kung anong kakaiba sa mukha nito. Ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagkiling ng ulo kapag nakikinig, at ang lalim ng mga mata nito. Lahat ay tila pamilyar na pamilyar, parang nakatingin siya sa isang lumang litrato ng kanyang sarili. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Enzo. Isang lukso ng dugo na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang yakapin ang bata. Isang impulse na nagdulot ng kalituhan sa kanya. "Anong pangalan mo, kid?" tanong ni Enzo. "Junjun po," sagot ng bata habang pinapagpag ang dumi sa kanyang shorts. Akmang magsasalita pa sana si Enzo nang marinig nila ang boses ng isang babae na tumatawag mula sa malayo. Ang boses ay puno ng pag-aalala at takot. "Junjun! Junjun, nasaan ka?" Nanlaki ang mga mata ni Junjun. "Nako, si Mama. Papagalitan ako nun. Bawal po kasi ako lumayo sa van." Mabilis na tumayo ang bata. Sa kanyang pagmamadali, nahulog mula sa kanyang bulsa ang panyong ibinigay ni Enzo kanina, kasama ang isang maliit na bagay, ang kanyang sariling panyo na may burda. "Teka lang!" tawag ni Enzo, ngunit mabilis na tumakbo si Junjun pabalik sa service entrance. Naiwan si Enzo sa gitna ng hardin. Pinulot niya ang panyong nahulog ng bata. Ito ay isang lumang panyo, kupas na ang kulay, ngunit malinis at plansado.
Sa gilid nito, may nakaburdang mga inisyal na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Enzo. SY Solidad Ilana, Samara Ilana. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang hawak ang panyo. Ang amoy nito, amoy sampagita at baby powder. Ang mismong amoy ni Samara noong nagsasama pa sila. Bago pa man siya makahuma, lumingon si Junjun mula sa malayo. Huminto ang bata sandali at sumigaw pabalik kay Enzo. Isang inosenteng pahayag na wawasak sa natitirang pagdududa ni Enzo. Sir, salamat po ulit. Alam niyo po, ang bango niyo, amoy papa kayo. Sabi kasi ni Mama, amoy pine trees at mint daw si Papa. Ganun na ganun po ang amoy niyo. At tumakbo na ang bata palayo, nawala sa likod ng mga matatayog na halaman. Naiwan si Enzo na nakatayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Ang hangin sa paligid ay tila nawalan ng oxygen. Pine trees at mint, iyon ang kanyang paboritong pabango mula pa noong kolehiyo. Iyon ang pabangong laging sinasabi ni Samara na gusto niyang amuin bago matulog. Kung patay na ang ama ng bata, bakit alam ni Samara ang amoy nito? At bakit ang batang iyon na may mga mata ng isang Luchavez ay may dalang panyo na may inisyal ni Samara? Napahawak si Enzo sa kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso, na ngayon ay tumitibok ng mabilis at masakit. Ang katotohanan ay nagsisimula nang bumuo sa kanyang harapan, isang katotohanang nakakatakot at napakaganda. Napatingin siya sa langit at isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Samara, anong tinatago mo sa akin? Hindi mapakali si Cassandra. Ang katahimikan ni Enzo sa hapagkainan ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang sigawan. Napapansin niya ang malalalim na buntong hininga ng kanyang nobyo, ang madalas na pagtulala nito sa kawalan, at ang palihim na paghawak nito sa isang lumang panyo na hindi naman nito pag-aari. Ang panyo ay may burdang SY, mga letrang nagpapaalala kay Cassandra ng isang multo na pilit na niyang ibinaon sa limot. Ang pagbabalik ni Samara ay hindi lamang isang banta sa kanyang negosyo, kundi isang banta sa kanyang buong pagkatao. Alam ni Cassandra na sa oras na malaman ni Enzo ang katotohanan tungkol sa batang si Junjun, guguho ang kanyang kastilyong buhangin. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang putulin ang pakpak ng ibon bago pa ito tuluyang makalipad ng mataas. Sa madilim na sulok ng kanyang kwarto, dinampot ni Cassandra ang kanyang telepono. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na puno ng masamang balak. Tinawagan niya ang isang numerong matagal na niyang itinatago para sa mga ganitong pagkakataon. Ang utos ay simple, ngunit mapanira. Wasakin ng Ilana Bloom. Hindi lamang ang mga bulaklak, kundi pati na rin ang pangalan nito. Kinabukasan, ang umaga na dapat sana ay puno ng pag-asa, ay naging isang bangungot para kay Samara. Pagdating niya sa kanyang nursery, sumalubong sa kanya ang amoy ng kemikal na humahalo sa sariwang hangin. Ang gate ay sira at nakabukas. Pagpasok niya, ang tanawin ay dumurog sa kanyang puso nang mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang mga orkidya, ang mga waling-waling na inalagaan niya na parang sariling mga anak sa loob ng 3 taon, ay wala ng buhay. Ang mga paso ay basag-basag sa sahig, ang mga lupa ay nakakalat, at ang mga bulaklak ay nangingitim at nalalanta dahil sa asidong ibinuhos ng mga salarin. Ang luha ng ina, ang espesyal na bulaklak na pinaghirapan niyang i-crossbreed, ay tinapakan at dinurog hanggang sa hindi na ito makilala. Napatigil si Samara sa gitna ng pagkawasak. Ang mga tauhan niya ay nakayuko, ang iba ay umiiyak sa gilid dahil sa nasayang na pagod. Ngunit si Samara ay hindi lumuha. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ngunit ang kanyang dibdib ay sumisikip sa tindi ng galit. Lumuhod siya at dahan-dahang pinulot ang isang tangkay ng nasirang orkidya. Ang talulot nito ay nangingitim sa kanyang palad.
Tila isang bangkay na humihingi ng hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, sunod-sunod na dumating ang mga tawag sa opisina. Ang mga kliyente ay nagkansela ng kanilang mga order. May mga kumakalat na balita sa social media at dyaryo na ang mga bulaklak ng Ilana Bloom ay may dalang peste at nakakalason na kemikal. Ang reputasyon na itinayo niya mula sa wala ay gumuguho sa loob lamang ng isang umaga. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng opisina ni Enzo, nakarating din ang balita. Nakita ni Enzo ang mga artikulo sa internet na naninira kay Samara. Alam niyang gawa-gawa lamang ito. Kilala niya si Samara, hindi nito kailanman hahayaang madumihan ang kanyang trabaho. At kilala rin niya kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganitong klaseng laro. Tumingin siya sa litrato ni Cassandra sa kanyang mesa. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding pandidiri. Agad na tinawagan ni Enzo ang kanyang mga kontak sa media at sa legal department. I don't care how much it costs. Ang mariing utos ni Enzo sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. I want those fake news taken down. Hanapin niyo kung saan nanggaling ang source at kasuhan niyo ng libel at bayaran niyo ang lahat ng damages sa nursery ng Ilana Bloom. Pero huwag na huwag niyong sasabihin na galing sa akin. Sabihin niyo, galing sa isang anonymous donor. Ibinaba ni Enzo ang telepono at sumandal sa kanyang upuan. Ito lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Protektahan sila mula sa dilim. Ang kanyang puso ay puno ng katanungan tungkol kay Junjun, ngunit isinantabi muna niya ito. Sa ngayon, kailangan niyang maging kalasag ni Samara kahit na hindi nito alam. Bumalik ang eksena sa nursery. Dumating si Nurse Lainey, bit-bit ang isang folder na luma at naninilaw. Nakita niya si Samara na nakatayo sa gitna ng mga sirang paso. Ang muka ay walang emosyon habang nagbibigay ng utos sa mga tauhan na linisin ang kalat. Samara, tawag ni Lainey. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang bulaklak, kahit putulin ang tangkay, basta buhay ang ugat, tutubo at tutubo pa rin yan. Tumingin si Samara kay Lainey at tumango. Alam ko, Nay Lainey, hindi nila ako mapapatay sa ganitong paraan. Sanay ako sa putik. Dito ako nabubuhay. Inabot ni Lainey ang folder kay Samara. Kung gayon, kailangan mo ng sandata. Ito ang medical records ni Don Severino bago siya tuluyang nawala sa sarili. Pinatago niya ito sa akin. Tingnan mo ang toxicology report. Binuksan ni Samara ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Sa report, malinaw na nakasulat na may mataas na dosage ng arsenic at heavy metals sa dugo ng matanda. Mga lason na unti-unting pumapatay sa utak at katawan. Hindi Alzheimer's ang sakit ni Don Severino. Siya ay nilalason. Isinara ni Samara ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Demonyo sila, pati sarili nilang kadugo. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Lainey. Naglakad si Samara patungo sa opisina kung saan naroroon ang monitor ng CCTV. Akala nila, dahil sinira nila ang mga kamera sa labas, ay ligtas na sila. Pero nakalimutan nila na ang isang hardinero ay laging naglalagay ng patibong para sa mga peste. Binuksan ni Samara ang isang nakatagong file sa computer. Ito ay kuha mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa sanga ng puno ng mangga. Sa video, malinaw na nakita ang mga lalaking nagbubuhos ng asido. At sa dulo ng video, isa sa mga lalaki ang nagtanggal ng maskara upang punasan ang pawis. Kilala ni Samara ang mukhang iyon. Siya ang driver ni Attorney Dyson. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Samara. Gusto ng kanyang puso na tumakbo sa pulisya ngayon din. Gusto niyang ipakulong ang mga ito. Pero alam niyang makakalusot lang sila gamit ang pera at impluensya kung ito lang ang ebidensya. Kailangan niya ng mas malaking entablado. Kailangan niya ng mas maraming manonood. Ipapablotter ba natin? Tanong ng kanyang assistant.
Umiling si Samara habang isinasave ang video sa isang flash drive. Hinawakan niya ang drive ng mahigpit. Tila ba ito ang diamanteng ipinalit sa kanyang mga luha? Hindi, sagot ni Samara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakatakot. Hayaan nating isipin nilang nanalo na sila. Hayaan nating maging kampante si Cassandra sa kanyang party. Dahil sa gabing iyon, ang video na ito ang magiging regalo ko sa kanilang engagement. Tumingin si Samara sa labas kung saan nagsisimula nang linisin ng kanyang mga tauhan ang kalat. Ang araw ay palubog na. Nagbibigay ng kulay dugo sa kalangitan. Nagtanim sila ng hangin. Bulong ni Samara. Kaya bagyo ang aanihin nila. Sa loob ng mansyon ng mga de Alvarado, ang hangin ay amoy gamot at lumang kahoy. Sa malawak na master bedroom, nakahiga si Don Severino, ang dating matikas na patriarka na ngayon ay anino na lamang ng kanyang sarili. Ilang araw nang pinalitan ni Nurse Lainey ang kanyang gamot. Itinapon ang mga kapsulang inireseta ng doktor na bayaran ni Cassandra at pinalitan ito ng mga herbal na tsa at tamang medikasyon. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ang hamog na matagal nang bumabalot sa kanyang isipan ay tila nahawi ng bahagya. Iginala niya ang kanyang paningin at nakita si Lainey na nagpupunas ng kanyang noo. Hinawakan ni Don Severino ang pulso ni Lainey. Mahina ang kanyang kapit, nanginginig ang mga buto, ngunit may puwersa ng pagpupumilit. Solidad! Ang garalgal na bulong ng matanda. Nasaan si SY? Natigilan si Lainey. Ang pangalang binanggit nito ay ang pangalan ng ina ni Samara, ang babaeng nawala sa sunog taon na ang nakalilipas. Patay na si Soledad, Don Severino. Mahinahong sagot ni Lainey habang inaayos ang una ng matanda. Matagal na po. Umiling ang matanda. Ang luha ay namuo sa sulok ng kanyang nanlalabong mga mata. Hindi. Ang kwintas, ang bata. Protektahan mo ang bata. Nasa kanya ang susi. Bago pa man makapagtanong muli si Lainey, muling bumigat ang talukap ng mata ni Don Severino at hinila siya pabalik sa mundo ng antok. Ngunit sapat na iyon para kay Lainey. Ang bata na tinutukoy nito ay walang iba kundi si Samara. At ngayon, ang apo nito na si Junjun. Ang kwintas na may letrang SY ay hindi lamang alahas. Ito ay tanda ng isang ipinagkait na karapatan. Samantala, sa opisina ng Yolanda Bloom, ibang klase ng takot ang bumabalot kay Samara. Nakatitig siya sa isang piraso ng papel na dumating kaninang umaga. Walang return address, walang pangalan. Ang mga letra ay ginupit mula sa dyaryo at idinikit upang bumuo ng isang mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Umalis ka sa Iloilo. Kung ayaw mong malanta ang kaisa-isa mong bulaklak, bago pa man ito mamunga. Alam ni Samara kung sino ang tinutukoy nila. Si Junjun. Nanginig ang kanyang mga kamay, nilamukos ang papel at inihagis sa basurahan. Ang takot na naramdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang galit ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Tumayo siya at sumilip sa bintana kung saan naglalaro si Junjun sa loob ng shop. Masaya itong nagdodrawing, walang kamalay-malay na may mga lobong nakaabang sa dilim. Hindi! Bulong ni Samara sa sarili. Ang kanyang boses ay matigas at malamig. Hindi niyo siya makukuha. Kung kailangan kong sunugin ang buong Iloilo para protektahan siya, gagawin ko. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang private security firm. Hindi na siya magtitipid. Ang bawat sentimo na kinita niya ay ilalaan niya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa kabilang dako ng lungsod, iba naman ang misyon ni Enzo. Ang pagtatagpo nila ni Junjun sa hardin at ang panyong may inisyal na SY ay nagtulak sa kanya sa isang investigasyon na hindi niya pwedeng ipaalam kahit kanino. Alam niyang may tinatago si Attorney Dizon. Bilang arkitekto ng opisina ni Dizon, 10 taon na ang nakakaraan. Alam ni Enzo ang isang sikreto na siya mismo ang nagdisenyo.
Isang hidden compartment sa likod ng malaking painting sa pribadong silid nito. Gabi na nang pasukin ni Enzo ang opisina. Ginamit niya ang spare key na nasa kanya pa rin bilang property manager. Ang katahimikan ng opisina ay nakabibingi. Tila bawat hakbang niya sa carpeted floor ay umaalingaw-ngaw. Pinuksan niya ang ilaw ng kanyang flashlight at itinutok sa painting. Hinanap ng kanyang mga daliri ang maliit na mechanism sa gilid ng frame. Isang mahinang tunog ng pag-click ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang panel. Sa loob nito ay may mga tumpok ng dokumento at cash. Ngunit hindi pera ang habol ni Enzo. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope na may label na Alvarado Succession. Umupo si Enzo sa swivel chair ni Dyson at binuksan ang envelope. Ang unang tumambad sa kanya ay ang birth certificate ni Cassandra. Peke. Ang pangalan sa orihinal na dokumento ay Cassandra M., anak ng katulong. Ang mga papeles ng pag-aampon ay pineke lahat. Si Cassandra ay walang dugong de Alvarado. Siya ay anak ng labas na pinalaki sa kasinungalingan upang manipulahin si Don Severino. Napamura si Enzo sa hangin. Sa loob ng mahabang panahon, niloloko sila ng babaeng ito. Ngunit may isa pang papel sa dulo ng envelope. Isang resulta ng DNA test na isinagawa 3 taon na ang nakakaraan noong panahong biglang nawala si Samara. Ang pangalan sa test request ay Samara Ilana at Enzo Lu Chavez. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Enzo. Ang kanyang mga kamay ay naging yelo habang binabasa ang nilalaman. Ito ay isang paternity test na lihim na ipinagawa ni Dizon gamit ang sample na nakuha mula sa ospital nung nanganak si Samara ng palihim. Binasa ni Enzo ang huling linya. Ang mga numero ay tila lumalaki at lumulunod sa kanya. Probability of paternity. 70.79% bumagsak ang papel mula sa kamay ni Enzo. Ang mundo ay tila gumuho sa kanyang paanan. Ang alaalang bumalik sa kanya ay hindi ang masasayang araw, kundi ang gabing pinalayas si Samara. Ang gabing umuulan, ang batang hinihingal at naghihingalo sa bisig ng ina nito. Si Junjun, ang batang tinulungan niyang huminga sa hardin. Ang batang may mga mata niya. Ang batang amoy baby powder at gamot. Anak niya. Anak niya ang itinapon nila sa putikan. Anak niya ang pinagkaitan ng gamot. Anak niya ang lumaki na walang ama habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang babaeng nagpahirap sa kanila. Isang ungol ng matinding pighati ang kumawala sa dibdib ni Enzo. Hinampas niya ang mesa. Ang tunog ay parang pagsabog ng kanyang pagsisisi. Diyos ko. Ang hikbi ni Enzo, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkakamali. Anong ginawa ko? Anong klaseng ama ako? Ang sakit ay pisikal. Para siyang sinaksak sa puso ng paulit-ulit. Ang mukha ni Junjun na nakangiti at nagpapasalamat sa kanya ay nag-flashback sa kanyang isipan, kasabay ng boses ni Samara na puno ng galit. Wala kang anak, Enzo? Ngayon ay naiintindihan na niya ang puot ni Samara. Deserve niya iyon. Deserve niya ang lahat ng sakit. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang pilit na pinakakalma ni Enzo ang kanyang sarili, napansin niya ang isa pang memo na nakaklip sa folder. Ito ay isang instruction mula kay Cassandra kay attorney. Dizon, may petsa kahapon. The boy is a liability. Make him disappear before the engagement party. Clean it up. Nanigas si Enzo. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo at napalitan ng takot na mas matindi pa sa kamatayan. Ang anak niya. Ang anak niyang ngayon lang niya nalaman ay nasa panganib. Mabilis na dinampot ni Enzo ang mga dokumento at tumakbo palabas ng opisina. Hindi na mahalaga ang engagement party. Hindi na mahalaga ang kumpanya. Hindi na mahalaga ang sasabihin ng mundo. May anak siya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya papayag na may manakit dito, kahit ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Ang manibela
ay naging yelo sa ilalim ng nanginginig na mga kamay ni Enzo. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada patungo sa apartment ni Samara, ang bawat ilaw ng poste na kanilang nadadaanan ay tila isang spotlight na nagpapakita ng kanyang mga kasalanan. Ang resulta ng DNA test ay nakalatag sa upuan sa tabi niya. Ang mga letra at numero ay sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang iwinaksi sa loob ng 3 taon. Anak niya. May anak siya. Ang bawat paghinga ni Enzo ay mabigat. Puno ng pagsisisi na tila lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Naalala niya ang gabing iyon, ang lamig ng ulan, ang desperadong iyak ni Samara, ang tunog ng pagbasag ng nebulizer sa sahig. Ngayon, ang bawat alaala ay hindi na lamang isang malabong gunita, kundi isang kutsilyong humihiwa sa kanyang budhi. Paano niya nagawang tumayo lang doon at manood? Paano niya nagawang talikuran ang sarili niyang dugo? Ipinara niya ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng apartment building. Ang kaibahan nito sa marangyang mansyon ay isang sampal sa kanyang mukha. Dito, sa ganitong kahirapan, lumaki ang kanyang anak habang siya ay natutulog sa malambot na kama. Mabilis siyang bumaba. Hindi na siya kumatok ng marahan. Ang kanyang mga kamao ay dumagundong sa kahoy na pinto. Bawat kalampag ay isang sigaw ng pagmamadali at takot. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang mga mata ni Samara. Ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig. Ngayon ay kasing lamig ng bakal. Sa likod niya, sumilip si Junjun. Ang mga mata nito ay nagtatanong, puno ng inosenteng pagtataka. Ang makita ang bata, sa tabi ng ina nito, ay isang pangitaing sabay na nagdulot ng matinding saya at kirot sa puso ni Enzo. Anong ginagawa mo dito? Ang mariing tanong ni Samara, hinarangan ng pintuan gamit ang kanyang katawan. Gabi na, baka nakakalimutan mong wala kang karapatang pumunta dito. Walang sinayang na sandali si Enzo. Itinaas niya ang papel na hawak, ang resulta ng DNA test. Karapatan? Ito, Samara. Ito ang karapatan ko. Karapatan kong malaman kung bakit mo itinago sa akin ang anak ko. Natigilan si Samara. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang dokumento. Hinila niya si Enzo papasok at mabilis na isinara ang pinto. Ayaw niyang marinig ni Junjun ang kanilang pag-uusap. Junjun, pumasok ka muna sa kwarto mo, anak. May pag-uusapan lang kami ng bisita ni Mama. Utos ni Samara sa malumanay na boses. Isang malaking pagkukunwari sa kabila ng bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Nang makapasok na ang bata sa silid, hinarap ni Samara si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Itinago? Sinasabi mong itinago ko siya sa'yo? Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Nasaan ka noong gabing nagmamakaawa ako sa putikan para sa buhay niya? Nasaan ka noong halos mamatay siya sa hika dahil dinurog ng nobya mo ang gamot niya? Nasaan ka noong 3 taon akong nagbenta ng kakanin para lang may maipakain ako sa kanya? Sabihin mo sa akin, Enzo, nasaan ka? Bawat tanong ni Samara ay isang sampal na hindi pisikal, ngunit mas malalim ang sugat. Bumigay ang katatagan ni Enzo. Ang galit na dala niya kanina ay natunaw at napalitan ng isang alon ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Samara. Isang kilos na hindi niya inaakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Ibinagsak niya ang noo sa sahig na semento. Ang tunog ay mahina, ngunit puno ng bigat. Patawarin mo ako, Samara. Ang basag na tinig ni Enzo, ang kanyang mga salita ay nabibiyak dahil sa hikbi na pilit niyang pinipigilan. Patawad. Alam kong huli na. Alam kong wala akong kwentang tao. Pero parang awa mo na. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Pinaniwala nila ako na iniwan mo ako para sa ibang lalaki. Pinaniwala nila ako na isa kang masamang tao. Bulag ako. Samara. Naging duwag ako.
Tumingin si Samara sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang dating matikas at aroganteng Enzo Chavez ay isa na ngayong basag na salamin, nagmamakaawa sa sahig. Ngunit ang awa ay isang emosyon na matagal nang namatay sa kanyang puso pagdating sa lalaking ito. Tumayo ka, utos ni Samara. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Hindi ko kailangan ng mga luha mo, at lalong hindi yan kailangan ng anak ko. Ang kailangan niya ay isang ama noong panahong wala siya. Ngayon, huli na ang lahat. Tumayo si Enzo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi pa huli ang lahat, Samara. Kaya ako naparito dahil nasa panganib siya. Inabot ni Enzo ang isa pang papel mula sa kanyang bulsa, ang memo mula kay Cassandra. Plano nilang saktan si Junjun. Bago pa ang engagement party, kailangan nating umalis. Kailangan nating itago ang bata. Nang mabasa ni Samara ang mga salita, ang bakal na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang galit niya kay Enzo ay napalitan ng isang mas matinding damdamin, ang takot ng isang ina. Hayop siya! Ang nanginginig na bulong ni Samara. Pati bata, idadamay niya. Sa likod ng pintuan ng kwarto ni Junjun, narinig ng bata ang usapan ng dalawa. Ang kanyang maliit na puso ay kumabog sa takot. Hindi niya naintindihan ang lahat, ngunit narinig niya ang kanyang pangalan at ang salitang panganib. At narinig niya ang pag-iyak ng lalaking may amoy ng kanyang ama. Sa sala, sa gitna ng tensyon, isang katotohanan ang naging malinaw. Ang kanilang nakaraan ay puno man ng sakit at pagkakamali, ngunit ang kanilang kasalukuyan ay nakatali sa iisang sinulid, ang kaligtasan ng kanilang anak. Anong plano mo? Tanong ni Samara. Sa unang pagkakataon ay tiningnan niya si Enzo, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang posibleng kakampi. Bago pa man makasagot si Enzo, isang malakas na katok ang muling yumanig sa kanilang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katok ay mas agresibo, mas mapilit. Nagkatinginan sina Samara at Enzo, ang kanilang mga muka ay puno ng pangamba. Hindi nila inaasahan na ganito kabilis kikilos ang kanilang mga kaaway. Dahan-dahang lumapit si Samara sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. Sa labas, nakita niya ang isang itim na van na walang plaka. At nakatayo sa harap ng kanilang pinto ay dalawang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga muka ay natatakpan ng anino ng gabi. Ang isa sa kanila ay ang driver ni Attorney Dyson. Ang panganib ay wala na sa papel. Ito ay nasa labas na ng kanilang pinto. Mabilis na lumingon si Samara kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Narito na sila. Isang malakas na yumanig sa pinto, ang halos magpatumba dito, na sinundan ng sigaw ng mga lalaki mula sa labas. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na humigpit sa lalamunan ni Samara. Agad niyang hinila si Junjun sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang kalasag na handang saluhin ang anumang panganib. Ngunit bago pa man muling masipa ng mga salarin ang pinto, hinawakan ni Enzo ang braso ni Samara. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha ng pagsisisi, ngayon ay nagliliyab sa isang desperadong katapangan. Samara, makinig ka sa akin. Ang mabilis ngunit mariing bulong ni Enzo. Sa likod ng kusina, may bintana doon. Maliit, pero kasya kayo ni Junjun. Dumaan kayo doon at tumakbo kayo papunta sa bahay ni Nurse Lainey. Huwag kayong lilingon. Ako ang haharap sa kanila. Umiling si Samara, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Mababaliw ka na ba? Papatayin ka nila. Hayaan mo akong bumawi, Samara. Ang pakiusap ni Enzo. Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng ingay sa labas. Utang ko ito sa inyo. Utang ko ito sa anak ko. Sige na. Ito lang ang paraan para makatakas kayo. I promise, susunod ako.
Isang huling malakas na sipa ang sumira sa siradura ng pinto. Bumukas ito ng maluwang. Takbo! Sigaw ni Enzo. Walang pag-aalinlangang binuhat ni Samara si Junjun at tumakbo patungo sa kusina. Narinig niya ang pagpasok ng mga lalaki sa sala, ang mabibigat nilang yabag, at ang boses ni Enzo na sumisigaw upang makuha ang kanilang atensyon. Hoy! Ako ang hinahanap nyo, hindi ba? Halik kayo, kung matapang kayo. Nakarating si Samara sa kusina. Nakita niya ang maliit na bintana sa itaas ng lababo. Mabilis niyang itinulak ang mga pinggan at hinila ang isang silya. Bago pa man siya makaakyat, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa sala na sinundan ng tunog ng nababasag na salamin at isang ungol ng sakit. Ang ungol ni Enzo. Napapikit si Samara. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong bumalik at tulungan ito. Ngunit ang nanginginig na katawan ni Junjun sa kanyang mga bisig ay nagpapaalala sa kanya kung ano ang mas mahalaga. Mama, si Tito Enzo! Bulong ni Junjun. Ang muka ay nakasubsob sa balikat ng ina. Huwag kang mag-alala, anak. Malakas yon, sagot ni Samara kahit na siya mismo ay hindi sigurado. Mabilis niyang itinayo ang bata sa silya at itinulak palabas ng bintana. Sumunod siya. Ang kanyang mga braso ay nagasgasan sa magaspang na semento ng pader. Pagbagsak nila sa madamong likod bahay, hindi na sila lumingon pa. Tumakbo sila sa dilim. Ang kanilang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Ang mga sigawan mula sa loob ng apartment ay unti-unting humina habang sila ay papalayo. Papalayo sa panganib. Ngunit papalayo rin sa lalaking nagsakripisyo para sa kanila. Sa loob ng apartment, ang sahig ay puno ng mga bubog mula sa nabasag na florera. Si Enzo ay nakasandal sa pader. Ang kanyang braso ay may malalim na hiwa mula sa bubog at ang labi ay may dugo. Hinihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang habang nakaharap sa dalawang lalaki. Tapos na ang laro nyo, sabi ni Enzo. Pilit na tumatayo ng tuwid. Hindi nyo na sila mahahabol. Ngumisi ang isa sa mga lalaki, ang driver ni Dizon. Talaga? Pero bago kami umalis, kailangan muna naming mag-iwan ng regalo sa iyo para sa amo namin. Sabay na sumugod ang dalawang lalaki kay Enzo. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong sunod-sunod na pangyayari ng pag-iwas at pagsalag. Hindi man siya sanay sa pakikipaglaban, ngunit ang isipin lamang na nasa panganib ang kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahan. Ginamit niya ang isang upuan bilang panangga. Itinulak ang isa sa mga lalaki papunta sa pader. Ngunit dahil sa dami, madali siyang naubusan ng lakas. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura, nagpatumba sa kanya sa sahig at nagpaalis ng hangin sa kanyang baga. Habang nakahiga at pilit na bumabangon, isang anino ang tumakip sa kanya. Itinaas ng driver ang isang piraso ng nabaling kahoy mula sa mesa. Handa nang ibagsak ito sa ulo ni Enzo. Ngunit bago pa man nito magawa, isang matinis at papalakas na tunog mula sa labas ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng sirena ng pulis. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Ang kanilang mga muka ay puno ng gulat at pagmamadali. Walang sabi-sabing tumalikod sila at tumakbo palabas sa likod ng bahay kung saan dumaan sina Samara. Bumagsak ang ulo ni Enzo sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang mawawalan ng malay ay ang mga anino ng mga pulis na pumapasok sa silid. Nang magmulat muli si Enzo, ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng isang ambulansya at ang amoy ng antiseptic. Ang kanyang braso ay may benda at ang kanyang ulo ay kumikirot. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin. Sa tabi niya ay nakaupo si Samara. Ang muka ay basang-basa ng luha habang kausap ang isang pulis. At sa kabilang gilid, nakaupo si Junjun. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak
sa laylayan ng kumot na nakatakip kay Enzo. Nang makita ni Junjun na gising na si Enzo, dahan-dahan itong gumapang palapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Enzo na walang benda. Ang kanyang hawak ay mahina, ngunit puno ng init. Papa. Ang salita ay isang bulong. Halos hindi marinig sa ingay ng sirena. Ngunit para kay Enzo, ito ay mas malakas pa sa isang kulog. Tumama ito sa kanyang puso. Ginising ang bawat natutulog na himaymay ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa bata at sa pagkakataong ito, hindi na pagdududa ang nakita niya, kundi ang refleksyon ng kanyang sariling mukha sa mga mata nito. Sa wakas, pagkatapos ng 9 na taon ng pagkawalay, narinig niya ang tawag na pinakamimithi ng bawat ama. Naluha si Enzo, hindi dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, kundi dahil sa matamis na kirot na dulot ng salitang iyon. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang pag-ubo lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Napansin ni Samara ang paggising ni Enzo. Mabilis niyang tinapos ang pakikipag-usap sa pulis at lumapit. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga pisngi, ngunit ang bakas ng pag-aalala ay hindi maitatago sa kanyang mukha. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Ang takot na baka mawala ang lalaking nagligtas sa kanila. Huwag ka munang magsalita, sabi ni Samara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Papunta na tayo sa ospital. Ngunit umiling si Enzo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Junjun. Tumingin siya kay Samara. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa at humihingi ng kumpirmasyon. Tumango si Samara, isang bahagyang tango na nagsasabi ng lahat. Iyon na ang sagot sa lahat ng katanungan ni Enzo. Sa ospital, agad na isinugod si Enzo sa emergency room. Ang 2 salarin ay nahuli ng mga pulis sa isang checkpoint hindi kalayuan sa apartment. Sa interogasyon, mabilis silang umamin na si Attorney Dyson ang nag-utos sa kanila. Ngunit wala silang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Cassandra. Habang naghihintay sa labas ng ER, dumating si Nurse Lainey. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap niya si Samara at Junjun. Ano ang nangyari? Tanong ng matanda. Sinubukan nilang kunin si Junjun. Sagot ni Samara, ang boses ay pagod. Iniligtas kami ni Enzo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa elevator. Nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse ay si Don Severino. Ang matanda ay gising na gising. Ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng determinasyon. Tila ang kaguluhan ay nagbigay sa kanya ng huling lakas upang labanan ang lason sa kanyang sistema. Huminto ang wheelchair sa harap ni Samara at Junjun. Iginala ng matanda ang kanyang paningin mula sa mukha ni Samara, pababa sa kwintas na suot ni Junjun. Ang palawit na may letrang SY ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Nanginginig na itinaas ni Don Severino ang kanyang kamay at itinuro ang kwintas. Ang kanyang bibig ay bumuka. Solidad. Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Tumingin siya kay Samara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at matinding pagsisisi. Apo, ikaw ang apo ko. Ang revelasyon ay tila isang bomba na sumabog sa tahimik na pasilyo ng ospital. Napatingin si Samara kay Lainey na tumango lamang bilang kumpirmasyon. Ngunit bago pa man lubusang maproseso ni Samara ang lahat, isang bagong kaguluhan ang naganap. Dumating si Cassandra. Suot ang kanyang mamahaling damit. Ang muka ay puno ng huwad na pag-aalala para kay Enzo. Enzo, my love, anong nangyari sa'yo? Ang sigaw niya, handa nang magsimula ng isang madramang eksena. Ngunit natigilan siya nang makita si Don Severino na gising at nakatingin sa kanya ng may galit. At sa tabi nito,
Nakatayo si Samara at Junjun, hindi na bilang mga anino, kundi bilang ang tunay na pamilya na dapat ay nasa posisyon niya. Ang maskara ni Cassandra ay nagsimulang mag-crack. Ang laro ay malapit nang matapos. At sa pagkakataong ito, lahat ng baraha ay nasa kamay na ni Samara. Ang pasilyo ng ospital ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Ang mga salita ni Don Severino, "Apo, ikaw ang apo ko," ay umalingaw-ngaw sa hangin. Tila isang huling hininga ng matagal ng natago na katotohanan. Si Cassandra ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang mukha ay namumutla at nanlalaki ang mga mata. Tila nakakita ng multo. Ang nangiting matagal niyang ipininta sa kanyang labi ay unti-unting nabubura. Mula sa kwarto ni Enzo, lumabas ang isang nurse. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sino ang nag-iskandalo dito? Kailangan ng pasyente ng katahimikan. "Ako ang iskandalo dito, nurse." Ang malamig na tinig ni Don Severino. Pinilit niyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga buto ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay matatag. Sa tulong ni Lainey at Junjun, nagawa niyang humarap ng diretso kay Cassandra. "Ikaw, Cassandra, ikaw ang iskandalo sa buhay ko." Napansin ni Enzo ang kaguluhan mula sa loob ng kanyang silid. Pilit niyang iniaangat ang kanyang katawan. Ang kanyang mga sugat ay humihila. Ngunit ang pag-aalala para kay Samara at Junjun ay mas matindi pa sa anumang sakit. Humarap si Lainey kay Cassandra. Walang sabi-sabing, inilabas niya ang isang lumang cassette tape recorder mula sa kanyang bag. Ang lumang plastic ay kumikinang sa ilaw ng ospital. Pinindot niya ang play button. Isang basag ngunit pamilyar na boses ang lumabas mula sa maliit na speaker. Ang boses ng ina ni Cassandra, isang dating katulong sa mansyon. Ang boses ay puno ng takot at pagsisisi. "Hindi ko po sinasadya, senyora. Nagbago po ang isip ko nang makita ko ang batang walang malay sa gitna ng apoy. Ang bata ni Soledad, buhay po siya. Pero ako po ang nagpalit. Ginawa ko po yon para sa anak kong si Cassandra. Para mabigyan ko siya ng magandang buhay. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami." Ang bawat salita ay tumama kay Cassandra na parang bato. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay tuluyan ng nawala. Ang maskara ay basag na. "Nagsisinungaling kayo!" Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. "Gawa-gawa lang yan. Peke yan. Ang matanda na yan. Baliw na yan. Hindi niyo ako maloloko." Hinarap niya si Don Severino. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Niloloko lang kayo ng mga pesteng yayan, Don Severino. Ako ang apo niyo. Ako, hindi ang babaeng kalye na yan." Akmang susugurin niya ang matanda. Ngunit minaram ni Junjun ang kamay ng kanyang lolo. Tila isang maliit na anghel na nagpoprotekta. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal nang kinikimkim ni Samara ay umapaw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Cassandra. Ang tunog nito ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Hindi ito isang sampal na puno ng pisikal na karahasan, kundi isang sampal na puno ng 3 taon ng pighati, paghihirap at pagsisisi. Ang ulo ni Cassandra ay napaling sa isang tabi. Ang pulang marka ng palad ni Samara ay malinaw na nakaukit sa kanyang pisngi. "Hindi ito para sa akin, Cassandra," ang mariing sabi ni Samara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nag-aapoy na galit. "Hindi ito para sa lahat ng pananakit mo sa akin. Ito ay para sa basag na nebulizer ng anak ko. Ito ay para sa bawat paghinga na pinagkait mo sa kanya." Nanigas si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkaunawa. Sa wakas, naunawaan niya ang lalim ng galit na bumabalot kay Samara. Pumasok sa silid si Enzo. Ang kanyang braso ay may benda, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon.
Nakatayo siya sa tabi ni Samara, tila isang kalasag. "Cassandra, aminin mo na," sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng awa. Ang DNA test, ang mga papeles ng pag-aampon. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay tapos na. Narinig din ng mga pulis ang tape. Nakuha na rin nila si Dizon sa airport. Ang lahat ng pera ng kumpanya, kinuha niya. Ang balita tungkol kay Dizon at sa pera ay huling saksak sa puso ni Cassandra. Ang lahat ng pinaghirapan niyang makuha sa loob ng maraming taon ay naglaho na parang bula. Ang kanyang pagiging reyna ay isa na lamang ilusyon. Biglang tumawa si Cassandra. Isang tawang malakas at baliw. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na akong pakialam. Kung hindi ako magkakaroon ng kahit ano, walang makakakuha ng kahit ano. Sa kanyang kawalan ng pag-iisip, dinampot ni Cassandra ang isang vase mula sa gilid at ibinato ito kay Don Severino. Ngunit mabilis na hinarang ni Enzo ang kanyang katawan. Sinasalo ang vase sa kanyang braso. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, mabilis na tumakbo si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at desperasyon. Tumakbo siya palabas ng pasilyo ng ospital, papunta sa main exit, sa pag-asang makatakas sa lahat ng katotohanan na bumabalot sa kanya. Habulin niyo siya. Utos ng pulis. Naiwan si Samara, Junjun, Don Severino at Enzo sa pasilyo. Sa wakas, ang buong katotohanan ay nabunyag. Ang mga luha ni Don Severino ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi habang nakatingin kay Samara at Junjun. Patawad, solidad, ang bulong niya, hindi sa ina ni Samara, kundi sa kanyang apo. Patawad kung ngayon ko lang kayo nakita. Patawad kung hinayaan kong mangyari ito sa pamilya ko. Yumakap si Don Severino sa mag-ina, isang yakap na puno ng matagal nang nawalang init at pagsisisi. Si Enzo ay nakatingin lamang, isang bahagi ng kanyang puso ay masakit dahil sa sarili niyang pagkakamali. Ngunit ang isa pang bahagi ay puno ng pag-asa. Sa wakas, nabuo na ang kanilang pamilya kahit na sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang takot ay hindi pa lubusang nawawala. Si Cassandra ay nakatakas at ang isang hayop na nasugatan ay mas mapanganib pa kaysa sa isang hayop na nakakulong. Hindi na nagdalawang isip si Cassandra. Ang kanyang isip ay tila isang balyena na nawawalan ng pag-asa sa gitna ng karagatan. Pilit na lumalaban, ngunit unti-unti nang nilalamo ng kawalan. Sa kanyang mga mata, ang mansyon ng De Alvarado ay hindi na simbolo ng kapangyarihan at yaman na pinangarap niyang angkinin, kundi isang kulungan na kumulong sa kanyang buong pagkatao. Kung hindi niya ito makukuha, walang sino man ang makakakuha. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, muling bumalik si Cassandra sa mansyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at desperasyon. Gamit ang isang lighter at gas, sinimulan niyang sunugin ang mga kurtina sa sala. Ang maliit na liyab ay mabilis na lumaki, lumamon sa mamahaling tela, umakyat sa mga dingding, at kumalat sa buong kabahayan. Ang usok ay umakyat sa kalangitan, isang madilim na ulap na nagbabadya ng isang trahedya. Sa ospital, habang inaasikaso ang mga sugat ni Enzo at tahimik na nagpapahinga sina Don Severino at Junjun, isang nurse ang dumating, ang mukha ay puno ng pagmamadali. "Sir Enzo, Samara!" Ang mansyon ng De Alvarado nasusunog. Nanlaki ang mga mata ni Samara. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi dahil sa mga ari-arian, kundi dahil sa mga taong nasa loob. Ang mga katulong at matatandang tauhan na itinuring niyang pamilya. "Tara na!" Sigaw ni Enzo. Pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga sugat ay hindi alintana. Mabilis na tinawagan ni Samara ang bumbero at pulis, habang sila ni Enzo ay nagmamadaling sumakay sa sasakyan. Ang kalsada patungo sa mansyon ay puno ng itim na usok. Habang papalapit sila,
Nakita nila ang mga apoy na sumisiklab, sumasayaw, at lumalamon sa bawat sulok ng mansyon. Ang init ay umaabot hanggang sa kalsada. May mga tao pa ba sa loob? Tanong ni Samara sa isang security guard na nakatayo sa labas. Opo, ma'am. May ilang katulong pa po na hindi nakalabas. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Samara patungo sa main entrance, ngunit mabilis na hinawakan ni Enzo ang kanyang braso. Hindi ka pwedeng pumasok. Delikado. May mga tao pa sa loob, Enzo. Hindi ko sila pwedeng iwan. Sumama ako. Desididong sabi ni Enzo. Dito ako lumaki. Alam ko ang bawat sulok ng bahay. Ako ang mauuna. Sumunod ka sa akin. Sabay silang pumasok sa loob ng nagliliyab na mansyon. Ang init ay nakasusunog. Ang usok ay nagpapahirap sa paghinga. Ang bawat hakbang nila ay puno ng panganib. Dati, ang mansyon na ito ay simbolo ng kanilang pag-ibig, ng kanilang mga pangarap. Ngayon, ito ay isang impyerno na sumusunog sa lahat ng alaala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila si Cassandra. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Ang kanyang muka ay puno ng usok, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at baliw, habang pilit na kinukuha ang mga kumikinang na alahas mula sa isang nasusunog na bitrina. Cassandra, umalis ka na dyan. Sigaw ni Enzo, ngunit tila bingi ang babae. Hindi ko to iiwan. Lahat ng ito ay akin. Akin. Ang sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay garalgal. Pilit siyang hinila ni Samara palabas, ngunit matindi ang pagpupumiglas ni Cassandra. Ang paghahangad nito sa material na bagay ay mas matindi pa sa kanyang pagmamahal sa buhay. Ang kanyang kaluluwa ay matagal nang nasunog ng kasakiman. Sa huli, nang makarinig sila ng isang malakas na pagbagsak ng bubong, napilitan silang iwanan si Cassandra. Ang mga pulis at bombero ay dumating na. Mabilis na inilabas ni Samara at Enzo ang huling katulong mula sa loob, bago pa man tuluyang gumuho ang isang bahagi ng mansyon. Nang makalabas sila, nakita nilang nakatayo ang mga pulis sa tabi ni Cassandra. Ang babae ay nababalutan ng usok at abo. Ang ilang bahagi ng kanyang damit ay nasunog, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili pa ring baliw. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang ilang piraso ng nasunog na alahas. Ang lahat ay akin, bulong ni Cassandra. Ang kanyang tingin ay nakapako sa nasusunog na mansyon. Lahat ay akin. Mabilis na kinulong ng mga pulis si Cassandra. Nakuha rin ng mga awtoridad ang balita mula sa airport. Nahuli na si Attorney Dyson habang pilit na tumatakas patungong kuwang ibang bansa. Bit-bit ang daan-daang milyong ninakaw mula sa De Alvarado. Sa labas ng mansyon, habang pinagmamasdan ang nagliliyab na apoy, si Samara at Enzo ay nakatayo ng tahimik. Ang init ng apoy ay sumasalubong sa kanilang mga mukha. Matagal nang dapat nasunog ang bahay na ito. Ang bulong ni Samara, ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakatingin sa nagliliyab na istruktura. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng sakit, sana ay matupok din sa apoy na yan. Tumingin si Enzo kay Samara. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ang kanyang braso ay may benda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi lahat, Samara. Hindi lahat ng alaala ay masama. May mga alaalang dapat ingatan. May mga alaalang nagbigay sa atin ng buhay, ng pag-asa. Hinawakan ni Enzo ang kamay ni Samara. Ang kanyang hawak ay mahina, ngunit puno ng pagmamakaawa. Samara, pagkatapos ng lahat ng ito, mayroon pa ba akong pagkakataon? Para sa ating dalawa? Para kay Junjun? Tinitigan ni Samara ang kanyang kamay na hawak ni Enzo. Ang init ng palad nito ay tila nagpapahiwatig ng pag-asa. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling matigas. Masyadong malalim ang sugat na iniwan ng nakaraan. Dahan-dahan, inalis ni Samara ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Enzo.
Hindi ito galit, hindi ito pagtanggi. Ito ay isang kilos na puno ng isang emosyon na higit pa sa pag-ibig, ang pagmamahal sa sarili. Sa ngayon, Enzo, ang sabi ni Samara, ang kanyang boses ay kalmado. Wala nang pwede pang masunog dito. Pero hindi ibig sabihin yan, wala nang kailangan pang itayo. Tinalikuran ni Samara si Enzo at naglakad palayo. Papalayo sa nagliliyab na mansyon, papalayo sa mga abo ng nakaraan, at papalayo sa pangako ng isang kinabukasan na hindi pa niya handang yakapin. Naiwan si Enzo na nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa likod ni Samara. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-asa. Sakit dahil sa nakaraang sinira niya at pag-asa para sa isang kinabukasan na pilit niyang bubuuin muli. Lumipas ang 6 na buwan. Ang abo ng nasunog na mansyon ng De Alvarado ay napalitan na ng mga bagong usbong na halaman at sariwang simoy ng hangin. Mula sa kanyang opisina na may malalaking bintana na tanawang hardin, pinagmamasdan ni Samara ang mga manggagawa na abala sa pagtatanim ng mga bagong orkidya. Ang kanyang Ilana Bloom ay hindi lamang muling sumigla, kundi mas lumago pa. Ang kanyang negosyo ay ngayon ay isa ng malaking korporasyon na may mga sangay sa iba't ibang probinsya at ang kanyang pangalan ay simbolo ng husay at integridad. Si Samara ay hindi na ang dating hardinera na yumuyuko sa lahat ng utos. Nakaupo siya ngayon sa likod ng isang mamahaling mesa, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng kumpiyansa at payapa. Ang pulang bestida na suot niya noong unang pagbabalik niya sa mansyon ay ngayon ay ginagamit niya para sa mga board meetings at importanteng events. Ito ay naging uniforme niya, ang uniforme ng isang babaeng hindi na kailanman magpapatapak sa sinuman. Samantala, sa loob ng piitan, si Cassandra ay nawalan na ng sarili. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay patuloy na bumubulong ng mga salitang akin at diamante. Ang kanyang dating ganda ay nawala, napalitan ng isang mukhang balot ng kapaitan at pagkabaliw. Ang kanyang mundo ay naging masikip na selda. Ang tanging yaman na naiwan sa kanya ay ang mga nasunog na alaala ng kayamanang hindi naman talaga kanya. Si Attorney Dizon ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso at nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan. Ang kanyang kayamanan ay kumpiskado at ibinalik sa mga De Alvarado. Sa De Alvarado Medical Center, si Don Severino ay gumaling na ng tuluyan. Sa edad na 90, muli siyang naging malakas salamat sa pangangalaga ni Nurse Laney na ngayon ay naging kanyang personal na tagapag-alaga. Ang matanda ay madalas na nakikita na naglalakad sa hardin kasama si Junjun, nagtuturo ng mga pangalan ng halaman at nagkukwento ng mga lumang alamat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa apo na matagal niyang hindi nakilala. At si Junjun, ang dating sakiting bata na laging may nebulizer, ay ngayon ay isang masiglang 9 na taong gulang na lalaki. Ang kanyang hika ay nawala na at ang kanyang pagtawa ay parang musika sa tenga ni Samara. Nag-aaral siya sa isang magandang pribadong paaralan at sa tuwing umaga at hapon, may isang pamilyar na kotse na naghihintay sa kanya sa labas ng school gate, si Enzo. Simula noong gabing iyon sa ospital, hindi na lumayo si Enzo sa buhay ni Samara at Junjun. Hindi siya humingi ng kahit ano. Hindi siya nagdemanda ng custody. Ang tanging hiningi niya ay isang pagkakataon. Isang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili bilang isang ama. Araw-araw, inaabot ni Enzo kay Junjun ang kanyang baon at inihatid pa uwi. Sa tuwing gabi, sinusubukan niyang magluto ng hapunan para kay Samara. Kahit na karaniwan ay nasusunog lamang niya ang pagkain. Nagbabasa siya ng mga bedtime stories kay Junjun, nagtuturo ng maths homework at nagsasama sila sa parke. Hindi pa rin sila magkasama sa isang bahay.
Hindi pa rin sila mag-asawa at hindi pa rin pinapatawad ni Samara ang kanyang mga pagkakamali ng lubusan. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naglalakad sina Enzo at Junjun sa hardin ng mansyon na muling itinayo ni Enzo. Ang bata ay may hawak na isang kahoy na robot na ginawa ng kanyang ama. Papa, tawag ni Junjun. May gusto po sana akong itanong. Ano yon, anak? Tanong ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa bata. Bakit po hindi pa kayo bumabalik kay mama? Napatigil si Enzo. Napatingin siya sa bata na may inosenteng pagtataka sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Kasi anak, panimula ni Enzo, malaki ang kasalanan ni Papa kay Mama. Hindi lang kay Mama, kundi pati na rin sa'yo. Kaya kailangan kong patunayan sa kanya na nagbago na ako, na kaya ko na kayong protektahan, na karapat-dapat ako sa pag-ibig niya. Ne Papa, sabi ni Junjun, sumandal sa kanyang braso. Alam ko naman po na mahal niyo si Mama. Bakit hindi niyo na lang po sabihin sa kanya? Napangiti si Enzo ng mapait. Ang pagmamahal ay hindi sapat. Ang tiwala ay hindi madaling ibalik. Iba si Mama mo, anak. Matapang siya, matatag, at alam niya kung ano ang gusto niya. Hindi siya basta-basta magpapadala sa salita lang. Sa malayo, pinagmamasdan ni Samara ang mag-ama mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang bawat kilos ni Enzo, ang pagmamahal sa mga mata nito habang nakatingin kay Junjun, ang pagtitiyaga sa paghihintay at ang pagpupumilit na makabawi. Hindi na siya galit. Napalitan na ito ng isang emosyong mas komplikado, ang pag-unawa. Alam niya na hindi niya kailangan ng isang lalaki para maging masaya. Ang kanyang kaligayahan ay nasa kanyang anak, sa kanyang negosyo, at sa kanyang bagong nahanap na dangal. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Enzo at Junjun na magkasama, may isang bahagi ng kanyang puso ang kumikirot. Isang bahagi na naghahanap pa rin ng kapayapaan. Hindi niya pa handang patawarin si Enzo. Hindi pa niya handang bumalik sa nakaraan. Ngunit hindi na rin niya ito pinalalayo. Ang kanilang relasyon ay tila isang bagong binhi. Dahan-dahang lumalaki, nang walang pamimilit, nang walang pagmamadali. Lumapit si Samara sa kanyang mesa at dinampot ang isang maliit na puting orkidya na nakalagay sa isang vase. Ito ang unang orkidya na muling sumibol mula sa abo ng nasunog na nursery. Ang puti nito ay simbolo ng bagong simula, ng kalinisan, ng pag-asa. Ang tunay na yaman, anak, bulong ni Samara sa orkidya, ay hindi ang kayamanan o kapangyarihan. Ito ay ang kapayapaan sa puso mo, ang pagmamahal ng pamilya, at ang lakas na bumangon sa bawat pagkakataon na madapa ka. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula sa kanyang mga mata, isang luha ang dahan-dahang pumatak, hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Lumipas ang 2 taon mula nang magbago ang lahat. Ang dating mansyon ng De Alvarado ay muling tumayo, mas matatag, mas maluwalhati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng kasakiman at panlilinlang, kundi ng pag-asa at pagbangon. Ang Ilana Bloom ay lumago pa, at si Samara Ilana de Alvarado, ang dating hardinera, ay ngayon ang nagmamay-ari ng lahat. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa dating silid ng pag-aaral ni Don Severino. Ang bawat desisyon ay ginagawa ng may dangal at pagpapahalaga sa bawat manggagawa. Si Cassandra Virelli ay nananatili sa loob ng kulungan. Ang kanyang mukha ay puno ng marka ng oras at kawalan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Pilit na hinahabol ang mga anino ng kanyang dating kayamanan. Ang bawat gabi ay dinadalaw siya ng bangungot ng mga diamanteng hindi niya nakuha at ng mga kasinungalingang kanyang itinayo. Si Attorney Dizon naman ay patuloy na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa loob ng bilangguan
Ang kanyang kalayaan ay ipinagkait. Ang kanyang yaman ay naglaho na parang bula. Ngunit ang buhay ay patuloy na umuusad para sa mga taong pinili ang pag-asa. Isang umaga, nakatayo si Samara sa sementeryo, sa harap ng isang bagong lapida na may nakaukit na pangalan, Soledad Illana. Ang hangin ay sariwa, ang sikat ng araw ay banayad sa kanyang balat. Suot niya ang kwintas na may letrang SY, ang simbolo ng kanyang nakaraan at ng kanyang muling pagkabuhay. Dito, sa tabi ng puntod ng kanyang ina, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Ang galit ay naglaho na, napalitan ng pag-unawa at pagtanggap. Mama, ang bulong ni Samara, ang kanyang boses ay malumanay. Salamat, salamat sa lahat. Salamat at ipinamana mo sa akin hindi ang kayamanan, kundi ang puso ng isang mandirigma. Sa di kalayuan, naglalaro si Junjun sa damuhan. 9 na taong gulang na ito. At malakas, ang kanyang pagtawa ay umalingaw sa paligid, musika sa tenga ni Samara. Kasama niya si Don Severino, nakaupo sa isang bangko, binabantayan ng kanyang apo at apo sa tuhod. Katabi niya si Nurse Lainey, na ngayon ay masaya nang nagtatrabaho sa isang foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso, isang pondo na pinamunuan ni Samara. Ang dating tahimik na nurse ay ngayoy abala sa kanyang bagong tungkulin. Nasa likod nila si Enzo. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno. Pinagmamasdan ang mag-ina at ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangungulila. 2 taon. 2 taon na siyang naghihintay, nagpapatunay, naghihilom. Hindi pa siya bumalik sa pagiging kasintahan, ngunit tinanggap na siya bilang isang ama. Araw-araw, inaasikaso niya si Junjun at gabi-gabi, umaasa siyang darating ang araw na muling ibabalik ni Samara ang kanyang puso. Lumapit si Enzo kay Samara. Ang kanyang paglakad ay maingat, tila ayaw sirain ang kapayapaang bumabalot sa babae. Walang sabi-sabing, iniabot niya ang isang solong waling-waliing, isang orkidya na may kulay ube at gintong guhit, ang luha ng ina. Tumingin si Samara sa bulaklak at pagkatapos ay tumingin siya kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi madaling basahin, hindi pag-ibig na nagliliyab, ngunit hindi rin galit. Ito ay isang pag-unawa, isang pagtanggap. Salamat Enzo, ang sabi ni Samara, tinanggap ang bulaklak. Hinawakan ni Enzo ang kamay ni Samara. Ang kanyang hawak ay malumanay. Alam kong matagal pa, Samara, pero handa akong maghintay. Para sa'yo, para sa atin. Tumingala si Samara sa langit. Ang araw ay mataas na. Ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha. Oo, natutunan na niyang patawarin ang nakaraan. Natutunan na niyang magmahal muli. Ngunit ang pag-ibig na ito ay mas matatag, mas marunong, at mas may pagpapahalaga sa sarili. Hindi na siya magpapadala sa pagmamadali o sa mga pangako. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki. Ito ay nasa kanyang sarili, nasa ngiti ng kanyang anak, nasa karangalan ng kanyang pamilya, at sa bawat bagong usbong na bulaklak na kanyang itinatanim. Hinila ni Samara ang kamay ni Enzo, hindi para ilayo, kundi para ayain ito. Tumayo sila sa tabi ng puntod ng kanyang ina, habang si Junjun ay tumakbo papalapit, niyakap ang kanilang mga binti. Sa huling sandali, narinig ang boses ni Samara, isang tinig na puno ng karunungan at kapayapaan. Madalas sinasabi na ang diamante ay walang hanggan, ngunit para sa akin, ang tunay na walang hanggan ay ang nangiti ng aking anak, ang payapa kong pagtulog gabi-gabi, at ang lakas na bumangon sa bawat pagkakataon na dinudurog ako ng mundo. Ako, si Samara Illana de Alvarado, at ako ang sumulat ng aking sariling kwento. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumubog sa likod ng mga punong nagtataasan, iniwan ng pamilya na nakatayo. Ang kanilang mga anino ay magkakadikit,
sumasalamin sa isang kinabukasang puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan.